Hello mga guys! Kamusta na po kayo dyan? No? Admin Rich po ito mga kaibigan. No? So, eto nga po yung ating pag-uusapan ngayon ay eto po mga kaibigan, etong document na ito. Pasadahan lang natin ng konti, no? Itong document na to na binigay po sa amin ni Abel Bacudio. Mga kaibigan, kanina kasi medyo napanood ko lang yung last na live ni Maharlika, no? Ni Maharlika Loka. At meron siya mga sinasabi doon sa kanyang last live mga kaibigan, no? Yung kanyang parang rebuttal tungkol dito sa press conference na ginanap po, no? Mga kaibigan, yung pinuntahan po namin nung press conference ni Abel Bacudio, no? Meron po siyang parang rebuttal tungkol dito, mga kaibigan, no? At meron pa siya mga pinapakita-kita na chat group daw nila, no? So, mga kaibigan, nung pinanood ko, no? At yung mga chat na sinasabi niya, wala namang masama, wala namang certain messages doon na makakasira kay Abel Bacudio at wala namang certain chat na pinakita niya na magpapatunay na mali yung sinasabi ni Abel, no? At parang binibigyan niya ng kumbaga mga kaibigan, pinapasinungalingan niya yung mga nasabi ni Abel doon sa press conference, no? At tinawag pa niya kami at si Abel, mga kaibigan, na mga mga dugyot ba? Dugyot daw mga kaibigan, no? So, ang masasabi ko lang, si Abel Bacudio kasi mga kaibigan ay napakasimple lang talaga. Simple lang mga kaibigan. Kung makikita mo siya, naka-t-shirt lang siya, no? Naka-pants, wala siyang ka-ere-ere sa kanyang katawan at hindi rin siya mahilig, no, na bagamat fashion designer siya, pero kung makikita mo siya mga kaibigan, parang napakasimple, no? Parang hindi mo masasabing fashion designer. Fashion designer ba talaga siya? Kasi nga, ang simple niya, no? At napakabait nung na-meet namin sa personal. So, etong si Hitad mga kaibigan, hello Admin Rich, si Hitad, pinatunayan niya lang na puro kasinungalingan siya dahil nagtatago na daw sa Mexico. Oo nga, no? Abracadabra. Mas dugyot siya, kapal mukha ni Maharlika Loka. Correct po kayo dyan, no? Gina Velarde, good PM po. Good PM din po sa'yo. Ted Tobias, good evening, Admin Rich. Good evening din po, no? So, ayan nga mga kaibigan, etong case number, case 2, 24-CV, mga kaibigan, 0056 DDPD document 7 filed January 24, 2024. Mga kaibigan, noong January 24, 2024 pa pala ito na file, no? At sa United States District Court for the Central District of California. No? So, eto mga kaibigan ay isang summons in a civil case, no? Abel Bacudio, Claire Contreras, defendant, summons in a civil action, no? So, eto mga kaibigan, basahin ko lang yung sabi nakalagay dito, no? Ito, Claire Contreras, nakalagay dito yung address sa Los Angeles, California, no? Hindi ko nabasahin yung buo. A lawsuit has filed against you within 21 days after service of this summons on you, not counting the days you receive it, or 60 days if you are the United States or a United States agency, or an officer or employee of the United States described in the FEDRCIV, no, mga kaibigan. So, you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint on a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedures. The answer or motion must be served on the plaintiff's or plaintiff's attorney whose name and address are, no? So hindi ko na sasabihin yung address dito, no? So si Attorney Chang, no? So mga kaibigan, ayan yan, no? At marami ito mga kaibigan, so hindi ko na i-discuss, no? Ito ay 19 pages lahat. So, sasabihin ko na lang sa inyo mga kaibigan yung aking komentaryo doon sa kanyang, sa napanood kong last vlog, no?
So, mahaba ito, no? Complaint for damages for defamation, demand for jury trial, no? Claire Contreras. So, tingnan natin, excuse me, tingnan natin kung magkano yung yung lawsuit na to. Tingnan natin kung magkano yung damages na hinihingi dito. So, ito, a compensatory damages in the amount of $2 million. So, mga kaibigan, malaki siya, no? $2 million. So, kapag ito ay inano mo, magkano to? Mahina ako sa math. Kayo na lang ang magkano, mga kaibigan. Magkano ang $2 million, no? Kapag kinonvert yan sa Philippine peso, no? So, ayan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kung natanggap na niya ito, kailangan ay siya ay sumagot, no? Sumagot siya at talagang kapag nag-set ng date, mga kaibigan, para sa hearing, ay kailangan niyang pumunta. Kasi kapag hindi siya pumunta doon, pagkakaalam ko, 3 times yata, mga kaibigan, pag hindi siya pumunta, parang maano siya, yung magkakaroon ng decision ang korte against her. Parang matatalo siya by default, no? Pagkakaalam ko, ganun correct me if I'm wrong, hindi naman ako attorney, pero ganun ang pagkakaalam ko, na kapag hindi talaga siya pumunta, 3 beses na siyang pinatawag, hindi siya pumunta, kahit na yung kanyang lawyer, wala man lang pasabi, matatalo siya, mga kaibigan, no? By default, no? So, correct me if I'm wrong. Yun ang pagkakaalam ko. So, kanina, mga kaibigan, sabi ko nga, nagpapakita siya ng mga screenshots na pinapabulaanan niya, mga guys, na hindi daw totoo yung sinasabi ni Abel na siya daw ay binihisan, no? Hindi daw totoo yun, at may pinapakita pa siya, mga guys, na yung screenshot na hindi mo naman mabasa, no? Hindi mo naman talaga mabasa, malabo, no? So, hindi natin alam kung yung mga sinasabi niya na pinapadala niya kay Abel ay talagang bayad ba talaga yun, mga kaibigan? Hindi natin alam kung ano yun, no? So, sinasabi pa niya, yung sinasabi ni Abel na hindi nga siya, yung tungkol doon sa Rolex, no? Na binigyan ng Rolex ni Abel si Congressman Sandro Marcos, mga kaibigan, ay pinapabulaanan din, di ba, ni Abel na hindi naman siya nagbigay kay Sandro ng Rolex. At yung sinasabi pa, mga kaibigan, itong si Hitad na yung tungkol doon sa DPWH, mga kaibigan, na ito nga, nangamkam daw ng pera, na ito daw si Abel, mga kaibigan, ay pagkatapos daw ng manalo si PBBM, ay ito nagkaroon na daw ng pera, no? At talagang nakabili daw ng bahay. So, dito sa mga sinasabi ni Mahar Luka-Luka doon sa kanyang mga pinapakita, ito, isa lang masasabi ko, patunayan mo yan sa korte para malaman ng taong bayan kung legit ba talaga yan. Kasi, mga kaibigan, madali lang naman magpakita ng mga evidences, di ba, na sinasabi kunwari niya, ebidensya ito yung chat namin. Ito yung mga resibo na na ibinayad ko kay Abel. Patunay na hindi niya ako binihisan, kundi binayaran ko yung mga yun, di ba? So, madali lang yan. Kaya, ang gawin ni Mahar Luka-Luka, tama na yung kanyang mga trial by publicity, tama na yung kanyang mga pagbe-brainwash sa kanyang mga follower, no? Patunayan na lang niya talaga yan sa kanyang sa korte, no? Patunayan na lang niya. Nang sa ganun, mga kaibigan, ay talagang malaman ng taong bayan kung ano ba talaga, yan ba talaga ay totoo o hindi. Kamusta po? Yan. Yan. Hi, I'm Mark Joren Alvarez, no? Hi. Yan. Thank you po sa panunood, no? Yan.
So, yun nga mga kaibigan, no? Etong si Hitad na to ay talagang nakikita ko na ang dami pa rin yung nabubudol, mga guys, na etong si Hitad ay kung nagpapakita ng mga kung ano-anong mga ebidensya ko, no. Pero pag tiningnan mo naman, ay taliwas naman doon sa kaso, 'di ba? Taliwas sa kaso. At talagang makahalata mo lang na talagang nag-iimbento talaga siya, no? Katulad nga nitong may sinabi na naman siya noon sa sa live niya, mga guys, na yung pagpapakita ng picture, no? Picture na si PBBM daw ay nagpupulburon. Kung talagang may ganyan, no? Dati video. Kung talagang may ganyan, no, merong picture na nagpupulburon si PBBM, noon pa yan sana, lumabas na yan sa panahon pa lang ng mga dilawan, di ba? Kasi alam naman natin, ang mga dilawan ay talagang very eager sila na sirain si PBBM. Pero bakit wala? Diba? So, yung mga gawa-gawa nyo na yan, gawa-gawang mga ebidensya, ipatunayan nyo yan sa korte. No? Para nang sa ganun, ay talagang yung magkaalaman tayo. No? At yun nga, sabi niya na ni Maharlika Luka, napakadali lang daw patunayan na siya daw ay natotoo daw yung mga sinasabi niya, mga kaibigan, napakadali daw patunayan. At sinasabi nga niya na itong nangyaring ito, yung ginawa ni Abel Bacudio, ay si F.L. Lisa daw, nasa likod nito. No? So, lahat naman ng akusasyon kanyang ibinato, di ba, kay First Lady Lisa Marcos, mga kaibigan, no? Ito lang, isa lang masasabi ko, mga kaibigan. Antayin niya na si FL Lisa Marcos ay yung hindi na siya First Lady, yung matapos na ang termino ni PBBM, no? Antayin niya. Nako, kung ako kay FL Lisa, no, mga kaibigan, nako, talagang pwedeng-pwede niya yung kasuhan, no, mga kaibigan. Kasi lawyer siya. And the fact, mga kaibigan, na maraming maraming mga kilalang lawyer yan sa New York, sa Amerika. Kasi doon yan siya nag-practice ng napakatagal na panahon, mga kaibigan. New Yorker na lawyer yan eh. So, kung titingnan natin, mga kaibigan, kayang-kaya ni F. Elisa na talagang i-demanda yan si Maharlika Luka. Pero siguro ngayon, mga kaibigan, nagpipigil siguro din siya kasi First Lady nga siya ng Pilipinas. At isa pa, mga kaibigan, ang nature naman talaga ng mga Marcos family ay yung 'di ba si PBBM deadma, no? Deadma, at talagang wala siyang pakialam doon sa mga naninira sa kanya. So, mga kaibigan, siguro na-adapt din yan ni F. Elisa Marcos na kung may mga naninira, deadmahin na lang at wag na lang silang kumbaga hayaan na lang sila kasi ang Diyos na lang ang bahala sa kanila na talagang magparusa doon sa ginagawa nila, 'di ba? Kaya mga kaibigan, antayin lang natin, no? Antayin natin at may karma talaga yan, no? Pero hindi ko alam kung gaano katotoo yung aking nasagap na ito nga daw si Maharlika Luka ay nagtatago na, no? Hindi ko alam kung gaano yun katotoo, no? So, toxic yung Maharlika Luka. Tama ka. Ami Balmeo, malala si Maharlika. It seems talagang sira na ulo niyan. Wala nga siya kahit isang hard evidence. Correct po kayo, no? Tama. Good evening po, Ma'am Estrella Rosales. Hi, good evening din po, Vive and then Vidinyoso. Sana nga mangyari yan na makasuhan si Maharlika para masampulan. Nakasuhan na siya, no? Estrella Rosales, correct po kayo dyan. Ongoing na po yun. Admin Rich, sabi ni Maharlika may counter-demanda siya laban kay Abel. Mag-counter-demanda lang siya. Siguraduhin lang niya na totoo at meron talaga siyang mga ebidensya. No? Siguraduhin lang niya. Kasi nakita ko yung mga pinakita niyang ebidensya eh. Wala namang wala namang talab, walang bearing kasi wala namang masama doon sa mga pinakita ng ebidensya katulad ng mga conversations doon. Hindi naman niya magagamit yun kasi wala namang masama sa mga conversation na pinakita niya, di ba?
Nayabag naman siguro si Maharlika. Opo, Maria Lea Umbion, good evening, Admin Rich. Good evening din po. And Juan Pedro, salamat po. No? Mag-counter demanda siya. Magandang gabi, Admin Rich. Pasita Manggayo. Magandang gabi din po sa inyo, no? And then, Gina Ilacad, patunayan niya muna na wala siyang kasalanan. Baka mas paniwalaan pa siyang baliw. Correct po. Correct kayo dyan, no? Paano ba naman hindi siya mapagkakamala na, na luka-luka, no? Ito paano hindi siya mapapagkamala na luka-luka? Di ba? Mula nung nagalit siya kay PBBM dahil nga doon sa doon sa hindi napagbigyan yung kanyang mga expectations, no? Mula noon talagang nag-all out na siya sa paninira kay PBBM, no? And F. Elisa Marcos, mga kaibigan, sinama pa yung anak, no? So, pagkatapos, ang dami-dami niya mga pasabog, mga talagang ang lalaking mga issue, ang laki ng pasabog. Pero, eto ang tanong, sa dami ba naman ng mga issue, ng mga pasabog niya, wala na siyang napapatunayan, no? Wala talaga. Ay, salamat po kay Abracadabra sa 125 stars. Salamat, Abracadabra. Marami pong salamat, no? Nakakatuwa naman yung pangalan mo. Abracadabra, yayaman ng pamilya. Nakakatuwa ang iyong name. Oli Nas, magandang watching from Antipolo, ma'am. Good evening po. Good evening din po sa'yo, Oli Nas. And then, si Maharlika ang mukhang bangag. Correct, no? Parang lutang na siya. Dapat pag tumutulong ka, di siya humihingi ng kapalit. Di po. Di ba po? Correct, no? Kasi mga kaibigan, ito yung pinagtatakhan mga kaibigan ni Abel. Biro mo Kasi ang kwento po ni Abel nga, di ba, na si Maharlika lumapit sa kanya, pagkatapos, syempre, pareho silang supporter ni PBBM. So, yan, syempre, nakipagkaibigan din si Abel, no? Si Maharlika naman, ang sinabi niya, hindi naman daw totoo yung sinabi ni Abel na ang naunang nag-reach out ay si Maharlika. Si Abel daw ang nauna. Pero mga kaibigan nito sa ugali ni Abel Bacudio, parang hindi ko ma-picture sa aking isipan, no, sa aking malawak na isipan, may ganon no, na si Abel ang mauuna na mag-reach out kay Maharlika. Kung mamimit nyo si Abel Bacudio in person, mga kaibigan, hindi ganun yung personality niya Yung personality ni Abel Bacudio, bagamat internationally acclaimed na siya mga kaibigan, no, na talagang well-known na siya sa pagiging isang international famous fashion designer. Pero makikita mo pa rin yung walang ere sa katawan, super simple, tahimik, parang medyo aloof. Ganun yung kanyang personality. Kaya kung makikilala mo siya in person, never mong paghihinalaan or never mong mapipicture sa sarili mo na siya yung nagre-reach out. Kasi yung tipo ni Abel Bacudio, mga kaibigan, yung tipo niya, yung bang tao na parang yung nasa isang tabi, tapos kung sino yung lalapit, yun lang, kung magtatanong, kakausapin. Hindi siya sociable. Yun ang the best na parang description, no? Hindi siya sociable, mga kaibigan. Unlike kay Maharlika na malayo ka pa lang kita mo na yung kanyang pagiging social climber. Kaya sa totoo lang, no, naniniwala ako sa sinasabi ni Abel Bacudio nang naunang nag-reach out ay si Maharlika. Pero ngayon, doon sa live ni Maharlika, pinapasinungalingan niya. Ang sabi niya, hindi daw totoo yun. Ang una daw na nag-reach out ay si Abel Bacudio. Na sabi ko nga sa inyo, pag tiningnan mo si Abel,
hindi mo mapipicture paano niya gagawin na mauuna siyang mag-reach out. Parang yung tipo ng kanyang personality, hindi niya magagawang mauunang mag-reach out. Mga kaibigan, very aloof, na nasa isang tabi lang, parang hindi siya makikipag-usap kapag pag hindi naman siya kakausapin. Ganun yung personality ni Abel, no? Yung mabait siya kung mabait, pero hindi siya ganun ka-vocal, hindi siya ganun ka-sociable. Unlike Maharlika, lahat kakausapin eh. Kasi social climber eh. Lalo na kapag mayayaman. Kakausapin, talagang lalapitan, at talagang makikichika-chika, at magfi-feeling BFF. Katulad ng ginawa niya kay F. Elisa Marcos, di ba? Oh, nagfi-feeling BFF siya, di ba? Mga kaibigan. Ganun yung personality ni Maharlika. Pero si Abel Bacudio, totally different. Kaya mas naniniwala ako sa sinasabi ni Abel Bacudio na ang unang nag-reach out ay talagang si Maharlika. At hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Maharlika na si Abel Bacudio daw ang naunang mag-reach out. Never ako maniniwala doon. Isa pa mga kaibigan, ang akala siguro ni Hitad walang papatol sa kanya dahil nasa Amerika siya. Siguro nagulat yung si Hitad nang malaman niya, nagpunta ng Amerika at sinampahan siya ng kaso. Correct, no? Tama po kayo, abracadabra. And Anselma Candaroma, good evening Ma'am Admin Rich. Good evening din po. So yun mga kaibigan, no, yun ang una, no, una nating i-debunk, no, na sinasabi ni Maharlika, ang unang nag-reach out daw ay si Abel. So sa nakikita ko sa personality ni Abel, siya yung tipo ng tao na hindi mauuna. Pangalawa, bakit mauunang mag-reach out ang isang Abel Bacudio sa isang Maharlika na hindi naman internationally well-known? Well-known lang naman siya sa social media dito sa mga Filipino eh. Dahil sa kanyang paninira. Mga kaibigan, Abel Bacudio, well-known. Sandali, basahin natin yung ni Abel Bacudio mga kaibigan para malaman ninyo sa babanda dito yon. Okay, sa dito yon. Meron ditong part dito mga kaibigan na medyo kinikwento ni Abel Bacudio, no. Ito to, no. So ito yung mga si Abel Bacudio mga kaibigan, no? Siya ay isang Filipino fashion designer residing in Quezon City. And then, isinilang siya sa Buhi, Camarines Sur, Philippines. So, siya ay Bicolano. He was born to a poor family. So, totoo naman talaga na poor family. Totoo yun, no? And due to financial resources limitations, he was not able to attend formal college education. But despite such hindrances, he knew deep in his heart that he wanted to become a fashion designer. He was able to attend fashion school and would then join inter-school fashion competitions and eventually won awards. So, mga kaibigan, at 17 years old, no, yung talent ni Abel ay nagsimula na ma-recognize, no? 17 years old siya, mga kaibigan, no? He was hired as a fashion assistant in a department store where his job description included purchasing to ensure that the fashion display were in order. And then he worked hard and continued joining more competitions until he eventually competed in international competitions. Plaintiff then joined Young Designers Guild of the Philippines. From there, Plaintiff was invited by producer Richard Tan to participate in a biannual fashion show, Fashion Watch, which showcases the work of selected local designers. So mga kaibigan, by 2022, siya ay nanalo ng People's Award Choice
in the paano ba ito basahin? Conquer International de Junes Creatures Demode held in Manila, no? And was given the privilege to present his designs in Paris in the following year. So mga kaibigan, nakita nyo by 2022, kilala na si Abel Bacudio, mga kaibigan, no? Yung kanya mga designs ay talagang nadidisplay na, no? Sa Paris, and then nanalo pa siya People's Choice Award, no? Sa isang international competition, no? And then mga kaibigan, he was chosen as one of the 10 best designers in the Timeless Terno contest spearheaded by the Metropolitan Museum of Manila. No. Madami na siyang and then his designs also garnered recognition in the Asian Fashion Grand Prix contest in 1998. Ano pa? Fashion Connections Singapore in 20,000 and the Young Fashion Designer Show in China. So, kita niyo mga kaibigan, marami na siyang naging achievements, no? And then by 2012, Metro Magazine awarded plaintiff. Ang plaintiff, ibig sabihin si Abel yun as the Breakthrough Designer of the Year. To 2012 yun, 2012. Breakthrough Designer of the Year with another accolade given by then Philippine President Benigno Aquino III as the Ambassador of Peace. No? So, kita nyo, marami siyang recognition, marami na siyang awards. And then, plaintiff has ventured beyond his signature streetwear and avant-garde designs into creating made-to-order suits and gowns as well. In recent years, he has also delved in fragrances, home, and interior designs. Recently, the current Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and the Philippine First Family consulted the plaintiff for their suit and dress design. So mga kaibigan, no? Etong sinasabi ni Mahar Luka-Luka na siya daw ang nagpakilala kay Abel Bacudio kay F. Elisa or kay PBBM. Hello? As early as 2000? 2000? Kilala na si Abel Bacudio. So, ibig sabihin mga kaibigan, kilala na si Abel Bacudio internationally. 2014 nga, ginawaran siya mismo ng Pangulo ng Pilipinas, Benigno Aquino. Kita nyo, 2014, ginawaran siya ng award ni Benigno Aquino. Diba? So, ano yung sinasabi ni Mahar Luka-Luka na kesyo parang pinapalabas niya na siya yung nagpakilala kay F. Elisa, kay Abel. Hello! Kilala na si Abel Bacudio. Imposible namang hindi yan makikilala ni F. Elisa. Diba? Kilala na siya. Siya isang Marcos supporter at the same time. No, bukod sa pagiging international fashion designer, kilala na si Abel Bacudio. So, ibig sabihin mga kaibigan, kapag ikaw ay kilalang tao, marami ka na rin nahahakot na award internationally, siguro naman mga kaibigan, may pera ka na dyan. Kasi, once na nagkaroon ka ng kahit isang award lang ay talagang puputaktihin ka na ng mga calls at talagang kukunin ka na talaga at talagang maraming mga tao ang gusto na magawan mo sila ng gown, magawan mo sila ng terno. Diba? Ito mga kaibigan, hindi lang iisa ang kanyang naging award. International. So talagang kilala na si Abel Bacudio. Kaya yung sinasabi nitong si Mahar Luka-Luka na ipinakilala niya, hello, hindi na kailangang ipakilala. Kilala na talaga siya. Diba? So talagang puro lang talaga kasinungalingan yung sinasabi niya na siya daw ang nagpakilala. No? Na titingnan natin mga kaibigan
walang katotohanan yung kanyang sinasabi. Puro lang talaga kasinungalingan, no? So, ano pa yung sinabi niya, mga kaibigan, no? Kasama pala dito sa kaso, mga kaibigan, na final ni Abel. Etong the defendant repeatedly and maliciously published false statements and that plaintiffs bribed Congressman Sandro Marcos with a Rolex watch. No? So, ito mga kaibigan, no? Sabi ng ni attorney, no? Attorney ni Abel, madali lang nilang mapapatunayan yan, no? Na walang watch, no? Kasi mga kaibigan, depensahan ngayon ni Mahar Luka-Luka. Paano niya sinabi, bakit niya nasabi na binigyan ng watch ni Abel si Sandro? Magpakita siya ngayon ng ebidensya. Ang magagawa ni Mahar Luka-Luka, magpakita siya ng resibo. Resibo na talagang binigyan ni Abel si Sandro ng Rolex. Pakita siya. Ngayon, kapag wala siyang may pakita, mga kaibigan, ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Diba? Ibig sabihin, naglalabas siya ng mga statements para sirain si Abel Bacudio pagkatapos wala naman talaga siyang ebidensya. Kailangan dito magpakita talaga siya ng resibo, no? Resibo, mag-produce siya. Resibo na, eto yon yung resibo ng Rolex. At eto, isang katibayan na talagang, eto yun, yung binigay kay Sandro. Galing talaga ito kay Abel. So, patunayan niya yun, mga kaibigan. At mahihirapan siyang patunayan yun. Sabi nga ng lawyer ni Abel Bacudio, mahirapan talaga siyang patunayan yung mga kaibigan. Kasi kung wala naman talaga, paano mo mapapatunayan ang isang bagay na hindi naman nag-i-exist? Diba? Hindi naman talaga binigyan ni Abel ng Rolex si Sandro. So paano niya mapapatunayan yun? No? Paano yun papatunayan ni Mahar Luka-Luka na totoo yung sinasabi niya? Kaya delikado talaga siya dito, mga kaibigan. Kailangan mag-produce siya ng solid evidence na totoo ang kanyang paratang kay Abel. At isa pa, ito yung may kickback daw, mga kaibigan, no? Nag-kickback daw itong si Abel. The defendant repeatedly and maliciously published false statements that plaintiff bribed Congressman Sandro Marcos with a Rolex watch, was receiving kickbacks from government projects, particularly those implemented by the Department of Public Works and Highway, DPWH, and that plaintiff received assistance from First Lady Mrs. Araneta Marcos. Yun. So, una mga kaibigan, patunayan niya to. Patunayan niya na nagre-receive talaga ng kickback itong si Abel Bacudio sa DPWH. No? So magpakita siya din ng mga resibo. Mga resibo kailangan yan. O eto nagpapatunay na tumatanggap si Abel Bacudio ng malaking pera para dito sa mga projects. Yan, patunayan niya. Sabi nga ng lawyer, mahirap yan patunayan. Kasi kung wala naman talaga, wala ka talagang mapuproduce. Diba, mga kaibigan? Mahirap talaga patunayan yan. Kasi kung wala naman talaga, kung hindi naman talaga totoo, mahirap paggawa-gawa ng ebidensya. Kasi just in case na gumawa-gawa siya ng ebidensya, mga kaibigan, at syempre, hindi naman bobo ang mga judges, diba? Anuhin nila yan, scrutinize nila yan, mga kaibigan. Dadaan yan sa matinding validation at makikita na, uy, gawa-gawa lang ang mga dokumento. Madodoble pa, mga kaibigan, baka yung maging parusa niya, maging mas lumaki pa, di ba? Kasi gumagawa siya ng peking evidence at madadagdagan pa yung kaso niya, di ba? So mahirap talaga yan, patunayan yung kanyang mga akusasyon kay Abel Bacudio, no? So ano pa, mga kaibigan, itong sinasabi pa niya na, and the plaintiff received assistance from First Lady Mrs. Araneta Marcos to process his and his family's Schengen visa and US visa. And the said visas were issued
true fraud. The statements are complete and utterly false. The defendant knew them to be false at the time she repeatedly published them.